Kasi natin failure, ibig sabihin, hindi na nagbibigay ng signal or sira na. Okay? So, yung alarm na yan, totoo lang yan kung wala kayong tapo failure. Okay? So, totoo lang itong apat na to, okay, kung walang ganitong alarma. Okay? So, kasi itong alarma na yan, misalignment lang na problem. Okay? Magkakaiba lang ng trigger. Okay? Kung gaano kalala. Okay? Pero puro yung misalignment. Okay? So, meron tayong flywheel. Sa flywheel, meron tayong MSA. Kailan to mag-on sa 90 degrees. Okay? Sa encoder A, meron naman tayo MMA. Kailan naman ito mag-on? 0 degrees. And sa MMB, meron naman tayo 45 degrees mag-on. Na A, sir, no? Nung sinet yan, anong mangyayari, sir, no? Kailangan nakatapat itong semicirculary. Paano natin malalaman? May dat. Pag umilaw. Pero bago nyo itapat yan, sa MMA, kailangan iset nyo muna yung flywheel saan, sir? Sa 0 degrees. So, ngayon, nakaset na to dun sa 0 degrees. Itatapat ngayon natin to. Napailaw natin. Normally, nailalampas. Okay? Maliit lang yan. No? Ang liit lang ng encoder lang. Okay? So ito parang sinum in natin. Uy, lampas ako ng konti. Kasi hindi naman natin nakikita sa loob. Kahit man nakikita natin sa loob yan, hindi natin makikita yan na parang sinumin na tapat. Kasi pag isungin mo yan, normally may lampas. Kasi pinailaw natin. Okay? Hindi natin may eksakto. Sabihin natin may offset tayo na 0.1. Okay? So ngayon, nilock na natin yung clock ni A. So pag umikot yung flywheel, iikot din ba si A? Ikot na rin. So ilalagay natin yung flywheel sa 45 degrees. Ilan ang reading kay A? 39.99. Na? 45.7. 45.1. Okay? Kasi pag naka-0, naka-0.1. So, di pag naka-45, ito naka-45.1. So, ito is tinapat din natin. Again, meron din tayong offset umabot na 0.3. So, ang reading niya ngayon, 45.3. So, i-clap na rin natin yung encoder B. So, dalawa na silang na-clap. Pag umikot yung flywheel sa 90 degrees, eksakto, okay, activated na rin yung MSA natin. Ilan ang reading dito, sir? 90.1. Okay. Ilan ang reading dito? 90.4. 90.4. Okay. 45.3 kanina, sir, eh. Ibang Diba? plus. Wala po, hindi siya magpa-plus. Ano magpa-plus? Di, 0.3 ang difference. Ibang system tong. Di, Okay. ibang Okay, kasi encoder ang ang bit. offset nito dito, 0.1. Ang offset naman na dito dito, 0.3. Diba? 45.3 kanina. So, 90.3. Okay? Pag nag-90.1, yun, 90.4 yun. Okay? May offset tayo na 0.3 yung supply. Okay? So, pag sinabi natin delta taco B, okay, ito, no? Ang ibig sabihin ng delta taco B, angle between A and B. Okay? Ano yung angle natin between A and B, sir? 0.2. 0.1 difference. Sir, sir? 0.2. 0.2 degrees. Okay? Sinabi natin tubig, yung ating alarm, no? Limit, okay? 1.0. Okay, so ayan yung alarm limit. Normal setting between plus or minus 1 degree ang 25. difference. So nung sinetting natin itong dalawa, okay lang, pasok tayo sa plus or minus 0.25. Okay?
Clear tayo sa delta taco B. Kung anong ibig sabihin. Di ibig sabihin, misalign si teacher ha. Pangalan niyang delta taco B. Okay? Anong ibig sabihin ng delta taco B? Yung Difference. deviation ng dalawang encoder reading. Okay? Ano naman ang alignment error? Ang alignment error is yung encoder A difference sa pick-up sensor or encoder B difference dun sa pick-up sensor. So, ibig sabihin, ang kinukumpara natin yan, reading ni MSA at no encoder reading. So, ilan ang ating alignment error dito, sir? 0.1. 0.1. Dun sa A is 0.1, sa B 0.3. 0.3 degrees. Okay? Ilan ang alarm value? 0.5. So wala pa tayong alarm. Pasok pa tayo. Okay, sir? Ganun ba? Okay, ano naman yung taco input A or B? Slip. Okay? Sabi dito, no? I-compare natin si A kay B or si B kay A. Ano tawag natin dun, sir? Pag kino-compare natin yung angle difference nila. Comparison. Okay, delta taco B. So, kailangan lumampas daw ng 5 degrees. Ano naman ang tawag kapag i-compare natin si A sa sensor or si B sa sensor sa flywheel? Slip. Alignment error. Okay? So, kailangan yung dalawa na yan ay umabot sa 5 degrees para lumabas ang taco input A or B is mismo. So, mas malala na yan. Okay? Kasi, nag-delta ka na ng more than 5 degrees at alignment error na more than 5 degrees. Okay? Ano naman yung marker input? Marker A input. Okay? Pangalan lang yung A, sir, ha? Okay? Both encoders. Okay? Alignment error. Okay? Parehas may alignment error na more than 5 degrees. Okay? So, ito yung totoo, yung B. Okay? True. Okay? Kapag B yan, pwedeng maapektuhan yung engine performance. Pwede rin hindi. Bakit hindi maapektuhan? Kasi meron tayo process adjustment or auto-tuning. So, kung wala kayong auto-tuning, apektado talaga yan. Okay? So, kailan ba walang auto-tuning, sir? Hindi gumagana ang auto-tuning natin kapag dead slow and slow. Okay? So, hindi siya affected masyado. Okay? Any question? Meron dito, sir, no, flywheel taco sensor is damaged or out of adjustment. Ito yung false alarm. Okay? So, ibig sabihin, nagloloko, no? Ito is nagloloko lang. Dito kasi wala nang signal. Ito, nagloloko lang. Okay? Ano yung causes na yung flywheel ninyo ay nagloloko lang? Meron pa rin on and off signal, pero mali. Kailan ba dapat mag-on ang MSA? 90 degrees. 90 degrees, kailan mag-off? Plus 180. Okay, 270. Okay. So, ito yung isang cause kung bakit mamamaliw siya ng on and off signal. Yung inyong measurement, yung clearance. Okay? Gumagalaw. Ilan ba dapat ang measurement, sir? 3 mm. Okay, 1.5 to 3. Pag nagsukat kayo, sir, o pinasukat nyo may ilik yan, wag lang dun sa dulo na Sensor. semicircular ring. Okay? Kasi usually, okay, dito lang nagsusukat. Tama? Dapat 5
pwesto. Di ba 180 ang inyo, semi-circular ring. So, i-check nyo dun sa kabuuan. Okay? At Divide least 5. 5. Okay, kaya dito, nilalagay nila sa 90 degrees, 135, 180, 225, 27. Okay, bakit ganun, sir? Kasi baka may mga bingkong dun sa semi-circular ring, baka na anuhan, no? So, visual inspection na rin. Pangalawa, yung ganitong type ng semi-circular ring, sir, no? Baka bumalaw. Okay? Ayan. Yan ganyan na may bolt na mahaba. Anong ibig sabihin, sir, no? Pwede, nakaganyan, sir, no? Gumano ng konti. Okay? Dahil dito. So, dito is pwedeng 1.5 ka, no? Sabihin na natin, sir, no? Dito is, ang measurement mo is 2. Pag measure mo dito, 2.3. Dito, 2.5. Dito na 2.8. Dito is na 3 na, no? So, dito lumampas ka na, 3.2. So, dito pa lang, nag-off ka na. Kaya, wrong signal. Okay, mali na yung signal. Kaya, mag-a-alarma yan na. Okay? So, ang pwede nyo naman gawin dyan, temporarily, anong pwede gawin, sir? Pag yan ang problema. Yung Mas yung J4. marker A input ninyo. Pero napansin ninyo na, nung nag-check kayo ng measurement, uy, may problema yung, yung positioning. Okay, so mag-a-adjust kayo, sir. Pwede babaan nyo ngayon yung no? Or kung kailangan galawin yung semi-circular, galawin nyo. Pero usually, hindi kasi ginagawa. Okay? Ano pa yung possible cause, no? Masyadong nakagilid, hindi nakagitna. O, dito nawawala ng signal. Ngayon sinasabi ko mga bengkong-bengkong, sir, no? Baka mamaya may nabagsakan ng hammer, lumubog dito. Okay? So, pag nadaanan ng sensor, lubog, ang laki ng distance. Nag-on, nag-off, nag-on ulit. Okay, so wrong signal na naman. Okay, pero usually naman, hindi ganito yung nangyayari, no? Very rare naman to. Yan. Ang madalas is ito, no? Katagalan kasi numinipis yung cover niya. Okay, so nagiging masyado siyang sensitive. Okay? So, bakit na numinipis yung aerodynamic ng semicircular ring? Kasi ito yung sensor mo, yung semicircular ring mo, daan dyan, so may airflow yan, no? So, yung air friction, numinipis yung yung cover niya sa ibabaw. So, yan naman ang madalas mangyari. So, pag nagkaroon kayo ng marker A input, yan yung muna yung titignan kagad siya. Okay? Pwede nyo naman i-check yung alignment ng yung encoder A and B. Bakit? Kasi kung hindi misalign yung encoder A and B ninyo, so ibig sabihin lang, sir, na yung may problema is yung pickup sensor. Kasi sabi natin dito, misalign yung encoder A and B. 5 degrees yan, so malaki yun, sir. Okay? Any question, sir? May tanong? So, ganito yung gagawin natin. E and C, B. Okay, ilan yung i-misalign natin? 2 to 4 degrees kay A. Okay? Tapos, start kayo, then stop. Okay? Papalabasin lang natin yung alarma, and then, i-aano natin, no? I-stop ulit. Okay? So, ang lalabas din na alarm, okay, kailangan lumabas tong dalawa na to. Okay, 2 to 4 degrees kasi pasok yan dito eh. Okay? Susunod natin, si encoder ulit, lalakihan pa natin, sir, no? Gagawin natin 7 to 9 degrees na. Okay, then start-stop ulit kayo, no? Okay? Then pagdating naman dito, si encoder A naman yung gagalawin natin, no? Huwag nyo nang gagalawin si B kasi misalign na. Anong gagawin natin kay A? Ipaparehas natin kay encoder. Okay, tapos saka kayo start, stop. Okay, so paano natin malalaman yung misalignment? Dito muna tayo magbe-base sa engine status. Okay, meron tayo dito
Details button, ayan ang reading ni encoder A at ni encoder B. So, kailangan meron kayo diyang difference. Okay? Any questions, sir? Saan kami mag